Ang tanong, liable ba agad sa estafa pag tumalbog ang inisyu na tseke? So pag-usapan natin ang kaso ng Manuel laban sa People na related sa estafa. Tungkol saan ba ang case na ito? Bali ganito yon. Bumili ng mga manok si Manuel mula sa Ebot's Farm. Nag-issue siya ng 10 tseke ng PNB na nakapangalan kay Flor de Lisa Uy. Pero nang ideposito, lahat ng tseke ay tumalbog o dishonored dahil sarado na ang account. Depensa ni Manuel, wala raw siyang direktang transaction kay Flor de Lisa Uy. Sabi niya, blanko lang ang mga tseke na ibinigay niya bilang guarantee para sa ibang may-ari ng farm. Sa kabilang banda, si Flor de Lisa Uy mismo ay nag-testify sa ibang kaso na wala siyang naging transaction kay Manuel at hindi rin niya alam kung bakit nakapangalan sa kanya ang mga checks. So ang issue dito, liable ba kagad sa estafa ang isang akusado once na nag-issue siya ng tseke kahit na hindi naman napatunayan na meron siyang pre-existing obligation sa complainant? Sa madaling sabi, kung walang naunang transaksyon o obligasyon sa pagitan ng complainant at ng akusado, maaari bang masabing estafa ang pag-issue ng tseke? Ang sagot ng Korte Suprema, hindi. Ang akusadong si Manuel ay napawalang sala dahil hindi napatunayan ang mga mahalagang elemento ng estafa, ang deceit o panlilinlang at damage o pinsala. Sa testimonya ng complainant mismo, lumabas na wala palang tunay na transaksyon o obligasyon sa pagitan nila. Kaya naman, acquitted ang akusado. Tip ni Attorney RCB, basta tinanong sa bar ang estafa, lagi gumamit ng magic word na DD, ano yon? Damage at deceit. Samahan mo na rin ang pre-existing obligation.